channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so morning collective tayo. Morning collective. Bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko munang kumuha ng oracle card for the collective. Lost in the crowd. Okay, so we have the lost in the crowd, my dear. So as of this moment, there's a tendency na nakakaranas ka ng overwhelmed na energy. There's a tendency na pakiramdam mo you are not belong or parang hindi ka nag-fit in the circle. It's like hindi ako kagaya nila, hindi ako everybody's unique, my dear. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Okay? There's a tendency din na parang you wanted to change yourself. Parang gusto mong baguhin yung sarili mo just only to fit in with the crowd. So don't do that. Don't do that, my dear. Wag mong gagawin yon. Okay? Medyo nakaka-overwhelm minsan ang expectation ng mga tao, ang pressure, okay, ng mga tao. Pero do whatever suit your heart. Okay? The Death card. In reverse. Parang nakukuha ko dito, gusto mo pa rin mag-go with the trend. Yun ang nakukuha ko na energy. Parang you still want to blend in with everybody. Kahit na hindi na healthy, you want to be part of isang group or isang circle. You are afraid to change. You are afraid to change, my dear. Natatakot ka magbago. Because natatakot ka na baka sabihin ng mga tao sa'yo na I mean, the judgment ng mga people around you. We are all different. Okay? We are all different, my dear. And aminin man natin o hindi, kaya nagiging miserable ang buhay natin dahil sa kasusunod natin ng kasusunod sa crowd. Pag nakita natin na merong ganito, merong ganyan, merong ganon, bibili natin kahit hindi naman talaga natin kailangan. It is just more on building this image na hindi naman talaga nag-fit sa'yo. So stop building that image. Nag-uumpisa ako bilang si Apo J. Ang dami kong naririnig na mga comments from people from loved ones, and they don't like it kasi hindi nila nakagisnan kung ano yung ginagawa ko. The Sun card, you will shine.
You need to shine, my dear. And hindi ka magsa-shine kung katulad ka ng iba. You will never shine if you are, kung pare-parehas kayo. Kunyari, lahat kayo nakakulay puti or lahat kayo nakakulay blue. Parang sa factory, 'di ba? I did work in a factory, my dear. Makikita mo lang kung sino yung pinaka-boss or sa working space, malalaman mo kung sino yung boss pag iba ang uniform niya. Like for example, lahat nakakulay puti and then ang boss ay nakakulay black. So kailangan ikaw yung black. You need to wear the black uniform. Karamihan kasi sa atin, we are programmed simula pa nung bata tayo na para bang kailangan naka-uniform, kailangan pare-parehas ang itsura. It is the program of the system. Kaya minsan pag nararamdaman mo na, teka, parang hindi ako to. Parang this is not me. Parang I don't wanna wear this. I don't wanna do this. Ayoko pumunta sa ganito. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganon. Parang you're making a mortal sin. Parang, ay, kasalanan. Kasalanan na parang tumiwalag. Ganon. Kasi buong pamilya ko or buong angkang ko, ito yung ginagawa. And then, gusto ko maging tarot card reader. I wanna be a tarot card reader. I wanna read cards. And hindi porket na walang tarot card reader sa pamilya nyo, or hindi porket na wala nagsusot ng ganun na damit sa inyo, hindi ibig sabihin you are a bad person. It doesn't mean that you are a bad person, my dear. You need to shine. And para mag-shine ka, you need to wear a different uniform from the rest of the people. You need to do something different. And lahat tayo merong kanya-kanyang kakayanan. You have different trademarks. We have different character. The Knight of Pentacles. Okay. Mas maganda, okay din naman yung ginagawa mo na nagiging maingat ka na pinag-iisipan mo na mabuti yung mga decision mo. Pero please don't kill yourself. Huwag mong patayin yung sarili mo because hindi ka belong. Like, people will find, the true people will find you, my dear. The true people will find you. Yung mga tao na talagang nagmamahal sa'yo will accept you for who you are or for what you are. At the same time, prosperity, money will come. I think kaya mo ito nararamdaman is because napapagod ka na dun sa cycle. Napapagod ka na dun sa nangyayari, na paulit-ulit, na parang wala namang nangyayari sa'yo. Like, everybody's doing it, so, nakikita mo na yung glitch sa system. Na parang nagkatanong ka, bakit ganon? Bakit ganon? Wala naman nangyayari, pero sige lang, tumutuloy pa rin sila lahat, para silang mga kabayo. Yung may takip dito sa mukha. Sige, dire-diretso lang sila. Go lang ng go. You're finally noticing it, my dear. Pero at the same time, may konting hesitation. And this is a part of awakening, my dear. This is a part of awakening. I remember, sabi ko nga, nung first time na nararamdaman ko to, I feel super, super overwhelmed. Kasi, iniisip ko kung ano sasabihin ng mga tao pag ginawa ko to. And I made the right decision of doing it. As the time goes by, habang ginagawa mo tong process na to, meron mga tao na maglalagay ng doubt sa isip mo. Meron mga tao, my dear, na meron mga tao na parang questioning ka sa ginagawa mo. Pero hindi kasi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ito. This is the most important. Are you enjoying what you are doing? Are you happy sa kung ano yung ginagawa mo?
ang kinakailangan mo lang talagang isipin is una, you are not violating the rules. And so far, wala pa naman masyadong strict na mga rules about sa dress code. Meron mga specific na mga lugar like for example, church. Pero sa pang-araw-araw, wala naman. It is just more on kung ano yung tingin lang sa'yo ng tao. Kung ano yung interpretation nila sa'yo, like, ang iksi naman ng suot niya. Pero of course, you need to be, be aware pa rin. Medyo, contradicting talaga siya. Kasi, pero kung ano mahalaga kasi kung ano yung nasa loob mo eh. What do you feel? Kung pakiramdam mo hindi ka belong sa isang group or sa isang circle, and I think this is about time for you to step out from that circle, from that group. The King of Pentacles, sabi ko sa'yo may pera na parating sa'yo, dear. I think kaya hindi mo nakukuha tong opportunity na ito because you are blending with the crowd. You are blending with them. Sumusunod ka na sumusunod sa kanila. Kuha na lang tayo ng 4 na cards. The 5 of Swords. This is energy of abandonment. Okay. Gets ko tong part na to. Kasi kung for example, lahat naka-wear ng kulay puti. We are all wearing the same uniform, the same clothes. And supposed to be, we are helping each other. Pero bakit ganun? Pag oras ng difficulties, mag-isa ka na lang. So why do wear that the same? Bakit mo susuotin yung uniform na yan? Eh, pag oras ng difficulties, mag-isa ka na lang. 'Di ba? Ano to, it's just more on the name tag na, okay, kasama ako dito sa group na to, so therefore, like, okay lang naman, basta kasama. It's more on parang is a badge. Parang it is a badge. It is just more on a privilege pa na tao ka. Na sumusunod ako sa ganito na parang binavalue ko yung opinion nyo, whatever it is. Pero pagdating naman ng oras ng problema, mag-isa lang naman ako. So why I have to do that? The 8 of Pentacles. See? Pag oras ng trabaho, mag-isa ka lang. In reverse. Ikaw at ikaw lang din. Walang tulungan, walang collaboration, walang anything. So therefore, why do you mind kung ano yung sasabihin nila about you? Why you need to be in the crowd? Na pag nakita mo yung kapitbahay mo nakabili ng Louis Vuitton, dapat may Louis Vuitton ka rin. Or pag nagkaroon ka ng promotion sa trabaho, like for example, content creator. Ay, pag content creator ka, dapat maganda na ang bahay mo. Like, sino nagsabi? Saan mo nabasang rules yun? Na pag content creator ka, dapat mansion na ang bahay mo or maganda na ang bahay mo. Na dapat namimigay ka rin ng pera. Ang tanong, nagla-line up ba yun sa values mo bilang isang tao? Stop blending with the crowd. Stop doing kung ano yung ginagawa nila. Lalo na kung hindi naman nagla-line up sa values mo. At saka moral mo bilang isang tao. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw lang din talaga yan. The Moon card. Step to the unknown. Explore. Find yourself. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. As long as you are not doing it to harm others. May mga tao na parang i-claim nila na nakaka-harm ka, pero maybe you're just stepping on their ego. Maybe you're exposing something na meron sila na ayaw nilang tanggapin. And they just want to interpret it na, oh, mali ang ginagawa mo. Because I'm hurting you. In what way?
by exposing your shadow. Kailangan gamitin natin yung utak na pinagkaloob sa atin ng Diyos. We need to use it, my dear. Kasi hindi ibig sabihin nagre-react yung ibang tao sa'yo na parang, ano ba yan? Ano ba yung suot mo? Pero when you look in the mirror, okay naman. 'Di ba? Hindi naman malaswa yung suot mo. Hindi naman, 'di ba? Pero there's some people na parang wala lang, maski anong suotin mo, galit talaga sila sa'yo. Ayaw talaga nila sa'yo. Maski ano yung gawin mo, talagang galit talaga sila sa'yo, my dear. Wala kang magagawa. Sa mata nila, wala ka nang ginawang tama. So you need to get out of that. That mindset na, okay, hindi ko gagawin to kasi ayaw nila eh. Depende ha. Kung ikaw naman, sinasabihan ka na nila na, wag mong gawin yan because of like, for example, nakakabulahaw ka na ng ibang tao, nakakagawa ka na ng, na nakakasakit ka na ng ibang tao. Yung typical ba na, let us just be realistic, my dear, sa pananakit ng ibang tao. Ito yung typical na, nagmumotor ka kunwari, ang ingay-ingay ng motor mo sa kalsada, kahit mga 10 oras na ng gabi, yung motor mo ang ingay-ingay pa rin. 'Di ba? Natutulog na yung mga tao, nakakabulahaw ka pa rin. And then pag sinita ka, sasabihin mo na, wala naman yun eh. 'Di ba? Kung umaga, go, gawin mo siya. Pero pag gabi na, natutulog na yung mga tao, you just need to be mindful of it, na natutulog na yung mga tao. Tapos pag sinita ka, sasabihin mo, hindi ka pwedeng sitahin. Di ba? Yung mga ganon na mga senaryo, my dear. Pero yung typical na parang, okay, nagtatarot card lang naman ako dito, hindi naman kita pinupush na manood, hindi naman kita pinipilit, di ba? Ikaw yung klumik ng video ko, di ba? So, just do it. We have here the energy of the star. Spirit guide. Okay? Balance, my dear. Balance your emotion. Balance everything. Okay? You need to learn how to balance. Last card natin is the Queen of Cups. You don't need to understand everything and everybody. Hindi ibig sabihin na masakit ang tiyan ng isang tao is dapat masakit din ang tiyan mo. Hindi ibig sabihin na bad trip ang isang tao ngayong araw na to na dapat bad trip ka rin. You need to be aware that there's some certain people na gusto nilang ma-influence ka with their current situation. And isa yun sa pinaka-dangerous part of blending with the crowd. Kasi to the point na naka-blend ka sa crowd, madali ka nilang mai-impluwensyahan. Like, walang outlet yung utak mo na, okay, dapat wala ako dito, hindi ako belong dito. So, this is the time, my dear, to explore something in you, the uniqueness inside you. Ako, ang lagi ko lang talagang iniisip is una, hindi ako nananakit. Lalo na yung physically. Hindi ako nananakit ng gano'n. And pangalawa is ginagalang ko ang religions ng bawat lahat ng tao sa mundo. And at the same time, ginagalang ko rin of course ang government, the system that we have. Ginagalang ko sila. I respect them. I try my best to obey the rules and regulation, but it's not blending with them. It's not more on totally like agreeing with them. Ayaw lang natin gumawa talaga ng gulo or ng tension as much as possible. Pero kung there's some way to express myself on my own way by releasing my inner, gagawin ko siya. Kung pwede sa pananamit, sa pagsasalita, sa kilos, sa action, if I wanna be malamiya, if I wanna be kumikending sa kalsada, bakit hindi? Kasi wala pa namang rules tungkol doon na bawal kumending sa kalsada. Or bawal mag-heels ang lalaki. Or bawal kumanta habang naglalakad, di ba? As long as hindi lang naman yan malakas na sinisigaw mo talaga na nakakabulahaw ka talaga ng mga tao. It's more on like, sabihin na lang natin, tanggalin mo yung criticism ng tao. Yung typical na magbibigay yung tao ng criticize sa'yo, my dear, kahit na sa tingin mo, okay lang naman, I'm just expressing myself lang naman.
'Di ba? Sasabihin ng ibang tao, "Uy, kalalaki mong tao, bakit naka-manicure ka?" Bakit kasalanan na ba yung lalaki na naka-manicure? Kumbaga ang gagawin naman, uuwi sa bahay, tatanggalin yung nail polish, kung ano man yung gagawin. But from the very first place, gusto mo talaga maglagay ng manicure. So why not do it, 'di ba? Kunyari, kagaya nitong outfit ko na to, pupunta ako somewhere else. May mga tao natatawa sa outfit ko, sa damitan ko. Pero it doesn't matter kasi wala namang rules na sinasabi na bawal mag-turtleneck or bawal magsuot ng ganitong damit sa public market or sa public places, 'di ba? There are some people na hindi nila magugustuhan yung outfit mo, yung taste mo. What it really matters is you are comfortable wearing it. You are happy wearing it. And by releasing this energy of freedom inside you, makaka-unlock ka ng mga bagay na will make you shine and will make you stable, lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay? So, my dear, don't be afraid to show your true colors to the world and be happy. Okay? Bye bye, my dear. Thank you.